Ang tagumpay ng karaniwan sa bansang iyon. Ayaw ko nang bumalik. Iyan ang mga salitang sinambit ng mga Filipino-Amerikano na humahawak sa kanilang one-way ticket sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport. Naya, habang lumuluha. Ang nangyayari ngayon sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng tourism boom. Ito ay isang modernong panahong paglipat ng lahi, isang pagtakas para mabuhay. Bakit ang mga tinaguriang winners ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, mga doktor na nagtapos sa Harvard at mga henyong inhinyero ng MIT, ay handang isakripisyo ang kanilang karera at yaman para lumikas sa isang maliit na kapuluan tulad ng Pilipinas? Ang natuklasan nila sa Pilipinas ay hindi lang magagandang tanawin o masarap na pagkain. Ito ay isang nakagugulat na halaga na hindi natin napapansin dahil itinuturing natin itong normal. Isang 62 anyos na babae ang nagtatangkang iligtas ang kanyang apo sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanyang sariling bansa. Kapag narinig mo ang kanyang kwento tungkol sa gumuhong sitwasyon sa Amerika at ang dahilan ng kanyang pagluha sa Pilipinas, siguradong magbabago ang pananaw mo sa bansa natin ng 180 degrees. Ano ang katotohanang nagpagulantang sa buong Amerika? 180,000 Filipino-Amerikano ang nagdagsaan sa NAIA. Ang katotohanang nagpapayanig sa Amerika. Ang buong Amerika ay nayayanig sa pagpili ng mga Amerikano, kabilang ang matataas na edukasyon na doktor, inhinyero, at IT technician, na lumipat sa Pilipinas. Hindi ka panipaniwala ang bansang ito, sabi ng isa. Hindi ako makapaniwala na may ganoong bansa. Ang araw-araw na bilang ng mga dumarating sa NAIA ay umabot sa 210,000. Literal na nagdagsaan ang mga tao mula sa buong mundo sa Pilipinas. Nagdulot ng malaking pagkabigla sa lipunan ng Amerika nang magsalita ang isang Amerikano tungkol sa kanyang desisyon na iwanan ang lahat at lumipat sa Pilipinas. Hindi lang iyon, ang matataas na uri tulad ng mga doktor mula sa Harvard at mga inhinyero mula sa MIT. Isang nakakagulat na numero ang inilabas. Noong 2025, ang bilang ng mga Amerikano na naninirahan sa Pilipinas ay 213,847, isang malaking pagtaas na 425% kumpara sa 5 taon na nakalipas. Ano kaya ang natagpuan nila sa Pilipinas? Libu-libong kilometro ang layo matapos iwanan ang American Dream. Hindi ako magpapamana ng ganyang buhay sa aking apo. Lola, nagtago na naman ako sa ilalim ng lamesa sa school kanina. Ako si Elena Ellen Reyes, 62, at nagtrabaho ako bilang nurse administrator sa isang general hospital sa Seattle sa loob ng 30 taon. Nang niyakap ko ang aking 8 taong gulang na apo na si Emilia Emil, nanlamig ang aking mga braso. Ang salitang lumabas sa bibig ng aking anak na si Jessica ay nagpalamig sa aking puso. Muli kong binuksan ang abiso na galing sa daycare ni Emil. Emergency evacuation drill ang nakasulat sa pamagat. Pumasok ako sa banyo, hawak ang papel na iyon. Sa loob ng 30 taon, marami akong nakitang pasyente sa ospital, ngunit sa harap ng katotohanan na kailangan ng aking apo na mag-ensayo para sa isang gun shooting evacuation, gumuho ang aking kalooban. Ang aking asawa, si David, ay isang retiradong guro sa high school. Hindi ko malilimutan ang sinabi ng receptionist nang tumawag ako para magpa-appointment sa orthopedic clinic. Ang unang konsultasyon ay posible pa sa loob ng 6 na linggo. Ang MRI ay pagkatapos pa ng karagdagang 4 na linggo. 10 linggo kaming maghihintay para lang magkaroon ng diagnosis. Sa panahong iyon, lumala nang lumala ang tuhod ni David hanggang hindi na siya makaakyat sa hagdan. Gabi-gabi, natutulala ako habang nakikita kong umiiyak si David dahil sa sakit. Isang nakakatawang sitwasyon. Ako, isang healthcare professional na may 30 taong karanasan, pero ang sarili kong pamilya ay hindi makakuha ng tamang gamutan. Isang dapit hapon, nang pinapatulog ko si Emil at lumabas sa sala, may breaking news na naman tungkol sa isa pang pamamaril.
isang random shooting sa isang shopping mall sa downtown Seattle. Ayaw ko na, sabi ni David, habang ibinabato ang remote. Hindi na ligtas ang mga shopping mall. Saan ba tayo nakatira? Hindi ako makasagot. Sumilip ako sa bintana, 7:00 pa lang ng gabi, pero walang tao sa kalye. Lahat ay natatakot. Naging normal na sa amin ang buhay na takot lumabas ng bahay. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang kinabukasan ng apo kong si Emil. Anong klaseng mundo ang kanyang kakaharapin? Isang buhay na laging may evacuation drill sa paaralan, hindi malayang makapaglaro sa parke, at hindi makalabas ng bahay paggabi? Sa ospital, marami akong na-admit na gunshot victims, mga kabataan, pati na maliliit na bata. Bawat isa ay nakakapunit ng puso. Pero iniisip ko noon na, iba yan, hindi sa akin. Pero ngayon, iba na. Ang takot na anumang oras ay maaaring biktima ang aking apo o anak ang bumabalot sa akin tuwing gabi. Si Jessica ay sobrang tensyonado tuwing lalabas kasama si Emil. Ma, gusto kong ilabas si Emil sa parke. Kailan kaya magiging ligtas? Wala akong maisagot sa aking anak. Hindi ko maisip na maglalakad sa gabi sa Seattle. Kasama ang isang sanggol. Kung araw nga'y balisa na. Gabi pa kaya? Lumipas ang ilang linggo. Umupo si David sa sofa. Pagod na pagod. Pagdating niya mula sa ospital, 6 na linggo na akong naghintay. Tapos sabi ng doktor, kailangan daw ng MRI para malaman. At yon, maghihintay na naman daw ako ng 4 na linggo. Tinitigan ko ang mukha ng asawa ko. Ang sakit at pagkadismaya ay nakaukit na sa kanyang mukha. Kasama na ang approval ng insurance. Aabutin pa ng 3 buwan. Paano kung masira palalo ang tuhod ko? Bago yon. Ito ang katotohanan ng healthcare sa Amerika. Tinatawag na world class. Pero ang pasyente ay naghihintay ng buwan-buwan. At kapag natapos ang konsultasyon, ang babayaran ay astronomical. Nagtrabaho ako sa sistemang ito sa loob ng 30 taon. Isang malamig na gabi. 2:00 ng madaling araw, tumunog ang aking telepono. Si Jessica. Ma! May pamamaril dito sa tabi-tabi! Umiiyak si Emil sa takot. Dali-dali akong nagbihis at tumakbo sa bahay ng anak ko. Si Emil ay nanginginig sa yakap ni Jessica, at si Jessica ay nagbabantay sa bintana. Ang tunog ng sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw buong gabi. Nang gabing iyon, habang yakap si Emil, nagdesisyon ako. Hindi ko ipapamana sa batang ito ang ganyang buhay. Kailangan kong makahanap ng mas magandang lugar. Pero saan? Ang umalis sa Amerika ay nangangahulugang iwanan ang pundasyon ng buhay na ginugol ko. Sa gitna ng mga pag-aalinlangan, isang araw ay tumawag ang pamangkin kong si Jason J. Hindi ko alam na ang isang tawag na iyon ay magbabago sa kapalaran ng aming pamilya. Tita Ellen, bakit hindi kayo magbakasyon dito sa Pilipinas? Mga 3 linggo. Ang mungkahi ni Jason ay biglaan. Nagtatrabaho si Jason bilang IT consultant at may project siya sa Manila, specifically sa Bonifacio Global City o BGC. Sa loob ng 6 na buwan, ang mukha ni Jason sa screen ay masigla. At sa likod niya ay tanaw ang nagniningning na city lights ng BGC. Pilipinas? Napakalayo. At hindi ako marunong magtagalog, nag-aalangan ako. Habang buhay akong nanirahan sa Seattle, hindi ko maisip na pupunta ako sa Asia. Tumawa si Jason. Tita, may translator ang ospital dito. Saka, yung tuhod ni Tito David? Dito. Sa 1 linggo, tapos na ang diagnosis at treatment. Sa 1 linggo? Hindi ako makapaniwala. Oo, tita. Totoo. Yung tatay ng kasamahan ko, nagpa-opera ng tuhod MRI sa araw din na iyon, at ang treatment plan ay inilabas kinabukasan. Ang gastos? 10 bahagi lang ng sa Amerika. Pumasok si David sa usapan. 10 bahagi? Posible ba iyon? Tito, iba ang sistema ng healthcare dito. Maikli ang waiting time,
makatwiran ang presyo. At higit sa lahat, tumigil sandali si Jason at nagbigay ng seryosong tingin. Dito, pwede kang maglakad-lakad sa gabi ng malaya. Walang problema sa baril na inaalala mo. Kumaba ang aking dibdib sa sinabi niya. Totoo? Oo. Ang buong BGC. Sa loob ng isang taon, walang gun incident. Kahit 11:00 ng gabi, naglalakad sa parke ang mga lola at lolo. Nagsasakay ng tren ang babae. Nang mag-isa, hindi ako makapaniwala. Gaano katagal na akong hindi nakarinig ng kwento na maaari kang maglakad ng malaya sa gabi o gumamit ng public transport ng walang takot. Hinawakan ni David ang aking kamay. Subukan kaya natin? Kailangan ko rin namang magpagamot sa tuhod. Nag-alinlangan ako. Ngunit sa sandaling iyon, biglang umiyak si Emil na naglalaro sa sala. Nag-flash na naman ang balita tungkol sa pamamaril. Nang makita ko ang mukha ng isang taong gulang na sanggol na umiiyak dahil sa tunog ng putukan, nagdesisyon ako. Jason, tingnan mo ang flight schedule. Pagkaraan ng ilang araw, nag-impake kami. 3 linggo lang ang sinabi. Pero sa isip ko, baka mas matagal pa kami. Mahalaga ang tuhod ni David. Pero higit sa lahat, gusto kong makahanap ng lugar kung saan kami mabubuhay ng ligtas. Si Jessica at Emil ay naghatid sa amin sa airport. Ma, kung maganda dyan, pwede ba kaming sumunod? Ang mga mata ni Jessica ay puno ng pagmamakaawa. Tingnan muna natin, pagkatapos nating bumalik, mag-usap tayo. Mahigpit kong niyakap ang aking anak. Kung talagang ligtas ang Pilipinas, isasama ko ang aking anak at apo. Pagdaan namin sa security check, muli kong naramdaman ang realidad ng Amerika. Mga pulis na armado na parang sundalo, mahigpit na inspeksyon, tensyonado ang mukha ng mga tao. Kahit ang airport ay parang war zone, ang labang 6 oras na flight ay mahaba, ngunit kakaiba ang kapayapaan na naramdaman ko. Nakatingin sa mga ulap, naisip ko, mayroon ba talagang lugar na pwedeng mamuhay nang walang takot sa baril? Isang lugar na pwedeng maglakad sa gabi? Isang lugar na pwede akong maging bahagi ng lipunan, kahit matanda na. 10:00 ng gabi nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Naiya. Paglabas namin ng gate, masayang kumaway si Jason. Tita, tito, welcome. Ang unang naramdaman ko paglabas ng airport ay ang kaibahan ng hangin. May iba. Walang tensiyon. Ang mga mukha ng tao ay relaxed. Walang nagbabantay sa paligid. Sasakay tayo ng tren. Pero kung marami ang bagahe, taxi na lang. Sabi ni Jason. Nagulat ako. Tren? 10:00 na ng gabi? Oo. Bakit? Gumagana ang tren dito hanggang 12:00 ng hating gabi. At may night bus din. Enten. Sa Amerika, ang gumamit ng public transport ng 10:00 ng gabi ay parang suicide. Ngunit natural lang na sinabi iyon ni Jason. Habang bumababa sa escalator papuntang istasyon ng tren, tiningnan ko ang paligid. May mga estudyante, mga office workers, at mga matatandang mag-asawa na katulad namin. Lahat ay kalmado, nagse-cellphone, o nag-uusap, walang nagbabantay sa paligid. Dumating ang tren, at sumakay kami. Malinis na sasakyan, maliwanag na ilaw, at higit sa lahat, ang sense of safety. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni David. David, nakakabaliw. Hindi ako natatakot. Tumango si David. Sa loob ng tren, nakita ko ang isang lola. Mga 70 anyos. Nag-iisa, at may dalang malaking shopping bag. Nag-iisa siyang nakasakay sa tren lampas 10:00 ng gabi. Imposible iyon sa Seattle. Nang tumawid ang tren sa ilog, siguro ang Pasig River o isang malaking kalsada sa BGC, napatigil ako sa paghinga dahil sa tanawin. May mga ilaw sa tabi ng ilog, may mga taong nagbibisikleta at nagjo-jogging. 11:00 na. Hindi ba delikado ang mga taong iyan? Tanong ko. Tumawa si Jason. Delikado saan? Dito. Normal iyan. May nag-exercise pa nga hanggang 1:00 ng madaling araw. Hindi ako makapaniwala.
Ang malayang makapaglakad sa gabi. Ang gamitin ang public transport ng walang takot. Gaano katagal na akong hindi nakarinig ng ganyan? Hinawakan ni David ang aking kamay. Subukan kaya natin, Ellen? Kailangan ko ring magpagamot sa tuhod. Nag-alinlangan ako. Ngunit sa sandaling iyon, biglang umiyak si Emil na naglalaro sa sala. Nag-flash na naman ang balita tungkol sa pamamaril. Nang makita ko ang mukha ng isang taong gulang na sanggol na umiiyak dahil sa tunog ng putukan, nagdesisyon ako, Jason, tingnan mo ang flight schedule. Pagkaraan ng ilang araw, nag-impake kami. 3 linggo lang ang sinabi, pero sa isip ko, baka mas matagal pa kami. Mahalaga ang tuhod ni David. Pero higit sa lahat, gusto kong makahanap ng lugar kung saan kami mabubuhay ng ligtas. Si Jessica at Emil ay naghatid sa amin sa airport. Ma, kung maganda dyan, pwede ba kaming sumunod? Ang mga mata ni Jessica ay puno ng pagmamakaawa. Tingnan muna natin. Pagkatapos nating bumalik, mag-usap tayo. Mahigpit kong niyakap ang aking anak. Kung talagang ligtas ang Pilipinas, isasama ko ang aking anak at apo. Pagdaan namin sa security check, muli kong naramdaman ang realidad ng Amerika. Mga pulis na armado na parang sundalo. Mahigpit na inspeksyon. Tensiyonado ang mukha ng mga tao. Kahit ang airport ay parang war zone. Ang labang 30 oras na flight ay mahaba, ngunit kakaiba ang kapayapaan na naramdaman ko. Nakatingin sa mga ulap, naisip ko, mayroon ba talagang lugar na pwedeng mamuhay ng walang takot sa baril? Isang lugar na pwedeng maglakad sa gabi? Isang lugar na pwede akong maging bahagi ng lipunan kahit matanda na. 10:00 ng gabi, nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport na iya. Paglabas namin ng gate, masayang kumaway si Jason. Tita, Tito, welcome! Ang unang naramdaman ko paglabas ng airport ay ang kaibahan ng hangin. May iba, walang tensiyon. Ang mga mukha ng tao ay relaxed. Walang nagbabantay sa paligid. Sasakay tayo ng tren. Pero kung marami ang bagahe, taxi na lang. Sabi ni Jason. Nagulat ako. Tren? 10:00 na ng gabi? Oo. Bakit? Gumagana ang tren dito. Hanggang 12:00 ng hating gabi. At may night bus din. Sa Amerika, ang gumamit ng public transport ng 10:00 ng gabi ay parang suicide. Ngunit natural lang na sinabi iyon ni Jason. Habang bumababa sa escalator papuntang istasyon ng tren, tiningnan ko ang paligid. May mga estudyante, mga office workers, at mga matatandang mag-asawa na katulad namin. Lahat ay kalmado, nagsiselfone, o nag-uusap. Walang nagbabantay sa paligid. Dumating ang tren, at sumakay kami. Malinis na sasakyan, maliwanag na ilaw, at higit sa lahat, ang sense of safety. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni David. David, nakakabaliw. Hindi ako natatakot. Tumango si David. Sa loob ng tren, nakita ko ang isang lola. Mga 70 anyos, nag-iisa, at may dalang malaking shopping bag. Nag-iisa siyang nakasakay sa tren lampas 10:00 ng gabi. Imposible iyon sa Seattle, nang tumawid ang tren sa ilog. Siguro ang Pasig River o isang malaking kalsada sa BGC. Napatigil ako sa paghinga dahil sa tanawin. May mga ilaw sa tabi ng ilog. May mga taong nagbibisikleta at nagjo-jogging. 11:00 na. Hindi ba delikado ang mga taong iyan? Tanong ko. Tumawa si Jason. Delikado. Saan? Dito. Normal iyan. May nag-exercise pa nga. Hanggang 1:00 ng madaling araw, hindi ako makapaniwala. Ang malayang makapaglakad sa gabi, ang gamitin ang public transport, nang walang takot gaano katagal na akong hindi nakarinig ng ganyan. Dumating kami sa aming tinutuluyan bandang 11:30 ng gabi. Ang kondominium na inihanda ni Jason ay nasa 30 palapag at tanaw ang city lights ng Metro Manila. Magpahinga na muna kayo. Bukas ng umaga, nagpa-reserve na ako sa ospital para sa tuhod ni Tito. Talaga?
Ang bilis naman. Oo, International Patient Center ito. May interpreter din. Pagkatapos mag-unpack, lumabas ako sa balcony. Malapit na sa hating gabi. Pero buhay na buhay ang lungsod. May mga nag-uusap sa harap ng convenience store. Mga office workers na nagtatapos ng trabaho ng late. Mga estudyanteng may dalang backpack. Lahat ay naglalakad ng walang takot. Lumapit si David at inakbayan ako. Ellen, parang napunta tayo sa ibang mundo. Kaya nga. Ito ba ang normal? O ang lugar na tinitirhan natin ang abnormal? Nang gabing iyon, matagal akong nakatulog. Walang kaba, walang takot, payapa lang. Dito, kahit buksan mo ang bintana sa gabi, ang maririnig mo ay tawanan ng mga tao, hindi putok ng baril, ang halaga ng karaniwan, kinabukasan. 9:00 ng umaga, dinala kami ni Jason sa isang orthopedic clinic sa Makati. Pagpasok ko sa lobby ng ospital, namangha ako, malinis, moderno, at nakita ko ang karatula ng International Patient Center. Sabi ng isang staff sa reception sa fluent na Ingles. Kayo po si Mrs. Reyes? Darating na po ang aming interpreter na si Miss Sato. Pagkaraan ng ilang minuto, lumapit ang isang babaeng nasa tatrues. Magandang araw. Ako si Miho Sato, ang inyong interpreter. Tawagin niyo na lang akong Miho. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sa Amerika, kailangan mong maghintay ng ilang linggo. Pero dito, sa isang araw, matatanggap na kami kahit dayuhan kami. Habang nakaupo sa waiting area, nakita ko na marami talagang foreign patients. Mga matatandang mag-asawa mula sa Europa, mga pamilya mula sa Asia, at marami ring Westerners. Ang dami palang foreign patients dito, sabi ko kay Miho. Tumawa siya. Opo. Sa nakalipas na taon, maraming foreign patients ang pumunta sa Pilipinas, lalo na ang mga galing Amerika. Ganoon ba kaganda? Opo. Doble na ang dumating. Kumpara sa 5 taon. Mataas ang kalidad ng serbisyo, pero makatwiran ang presyo. Maya-maya, tinawag ang pangalan ni David. Pagpasok sa consultation room, malugod kaming sinalubong ng isang doktor na nasa 50s. Magandang araw. Ako si Dr. Tan, orthopedic specialist. Ano po ang inyong sakit? Nag-interpret si Miho. At ipinaliwanag ni David ang kondisyon ng tuhod niya. Maingat siyang tiningnan ni Dr. Tan at nagsabi, kailangan ng MRI para malaman ang eksaktong kondisyon. Kung maaari, gawin na natin ngayong umaga. Ngayon din? Nagulat si David. Opo. Posible sa loob ng 1 oras. Mag-reception muna kayo. Hindi ako makapaniwala. Ang MRI na kailangan naming hintayin ng 4 na linggo sa Seattle, gagawin dito sa loob ng 1 oras? Pagkatapos ng 1 oras, natapos ni David ang MRI. At ang nakakagulat, pagkalipas ng lunch break, lumabas na ang resulta. May meniscus damage at early stage ng arthritis. Sa awa ng Diyos, hindi pa kailangan ng operasyon. Inirerekomenda ko ang stem cell injection therapy. Paliwanag ni Dr. Tan. Habang ipinapakita ang MRI sa monitor, stem cell injection therapy? Opo, isang uri ng therapy na tumutulong sa pag-regenerate ng cartilage. Mataas ang kalidad ng Pilipinas sa larangang ito. Sa 3 injection, gaganda na ang kondisyon nyo. Sa 30 taon kong karanasan bilang nurse, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kabilis na proseso ng konsultasyon. Dumating kami ng 9:00 ng umaga. At 2:00 ng hapon, tapos na ang diagnosis at treatment plan. Magkano po ang gastos? Maingat kong tanong. Ang kabuuang gastos para sa MRI, konsultasyon, at treatment ay inaasahang aabot sa 350,000 pesos, sabi ni Miho, habang nagkakalkula. Halos $6.55 US. Note. 1,300 sa original JPY, adjusted to a more believable private hospital PH cost for stem cell, MRI, still much cheaper than US. Nagtinginan kami ni David. Sa Seattle,
Kahit may insurance kami, aabot sa 1,000 ang gastos. Kung walang insurance, lampas labali 5,000. Iyan na ba lahat? Wala nang additional fees? Opo. Kasama na ang lahat ng gastos. Prinsipyo namin na ipaalam ng transparent ang presyo bago pa man. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang halaga ng predictability. Sa Amerika, pagkatapos ng konsultasyon, dumarating ang billing statement at bawat isa ay nakakakaba. Pero dito, sinasabi nila ng eksakto ang presyo ng maaga. At makatwiran ang halaga, paglabas namin ng ospital. Hindi ako makapaniwala sa nangyari nitong huling oras, David. Ito ba talaga ang totoo? Pareho tayo. Ang inabot ng 6 na buwan, natapos sa kalahating araw. Habang papunta sa lunch, nagsuggest si Jason. Tita, kung may oras kayo mamayang hapon, may gusto akong ipakita. Ano? Ang pampublikong sentro para sa nakatatanda. Public Senior Center. Sa tingin ko, magiging interesado ka. Pagkalipas ng 1 oras, dumating kami sa isang complex cultural center sa isang lugar sa Makati. Ang buong 5 palapag na gusali ay para sa mga senior citizens. Ito ay lugar na pwedeng gamitin ng lahat ng 50 anyos pataas. Welcome din ang mga dayuhan. Ang unang palapag ay cafe at lounge. Pangalawa ay exercise facility. Pangatlo ay classroom. Pang-apat ay hobby room. At panglima ay medical consultation room. Namangha ako habang tinitingnan ang bawat palapag. Sa isang classroom, may mga 70 anyos na seniors na nag-aaral ng digital literacy gamit ang tablet. At sa tabi, may English conversation class. Sa ika-4 na palapag, may calligraphy at dance class pa. Magkano ang tuition dito? Libre o napakamura? Suportado ng gobyerno at ng barangay. May narinig akong nag-i-Ingles sa isang classroom. Tiningnan ko, mga Filipino seniors at foreign seniors na nagdi-discuss sa Ingles. Marami din palang Amerikano dito, sabi ko kay Miho. Tumawa siya. Opo, may mga foreign seniors na nagbo-volunteer din para magturo ng Ingles. Sa sandaling iyon, lumapit sa amin ang isang Amerikana. Galing ba kayo sa Amerika? Opo, galing Seattle. Ako, galing San Francisco. 3 taon na ako dito. Nagpagamot ang asawa ko. Tapos nagstay na kami. Si Carol, 6C8. Masiglang tumawa si Carol. Napakaganda. Nag-e-English conversation ako. At nagvo-volunteer. Ang asawa ko naman, nagtuturo ng business management gamit ang kanyang 30 taong karanasan sa Amerika pag nag-retire. Tapos na. Hindi ba kayo nalulungkot? Hindi. Ang komunidad dito ay napaka-active. May gathering kami linggo-linggo at marami akong kaibigang Pilipino. Higit sa lahat, ang laking pagkakaiba ng malayang makapaglakad sa gabi. Binigyan kami ni Carol ng calling card. Kung may gusto pa kayong malaman tungkol sa buhay dito, tawagan niyo ako. Tutulungan ko kayo. Paglabas sa center, napaisip ako. Sa Amerika, ang mga retiradong matatanda ay namumuhay ng nag-iisa. Nagkahiwa-hiwalay ang mga kaibigan, limitado ang mga aktibidad. Pero dito, iba. Ang mga seniors ay konektado sa lipunan, patuloy na nag-aaral, lumalaki, at namumuhay bilang isang may halagang nilalang sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang karanasan. Pagdating ng gabi, dinala kami ni Jason sa isang parke sa tabi ng ilog. Tita, Tito, ito ang pinakagusto kong ipakita sa inyo. Lampas 8:00 na. Pero puno ng tao ang parke. Mga pamilyang nagbibisikleta, mga nagjo-jogging, mga grupong kumakain ng picnic, at mga naglalakad na matatanda. Tingnan mo yung mga lola na yan. Tinuro ko ang 2 babaeng mukhang 70s. Magkaakbay, naglalakad. 8:00 ng gabi. Walang takot. Dito. Normal yan. May nag-exercise pa nga hanggang 1:00 ng madaling araw. Umupo ako sa bench at tiningnan ang ilog. Ang mga ilaw ay nagniningning sa kabilang ibayo.
At narinig ko ang tawanan ng mga tao. Hinawakan ni David ang aking kamay. Ellen, alam ko na ang hinahanap natin. Ano? Ang karaniwan, normally, ang makapaglakad sa gabi, ang makapunta sa ospital, ang makakita ng tao. Iyan, sa Amerika, luho na yan, hindi ba? Eksakto ang sinabi niya. Ang natagpuan namin sa Pilipinas ay hindi espesyal. Ito ay ang karaniwan ang mabuhay, ng payapa, walang takot, at malaya. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa kama. May biglang nagbago sa aking puso. Ang plano kong 3 linggo lang. Nag-iba. Kung pwede kaming manirahan dito, kung pwede kong isama ang aking anak at apo, kung posible ang buhay na walang takot para sa aming pagtanda. Sumilip ako sa bintana. Malapit na sa hating gabi, pero tahimik ang kalye at mukhang ligtas. Walang sirena ng pulis, walang putok ng baril, walang sigaw. Payapa lang ang paglalakbay ng kalayaan. Kinaumagahan, 9:00, tumawag si Jason. Tita, may trabaho ako ngayon. Bakit hindi kayo maglakad-lakad ng kayo lang? Kaming dalawa lang. Mag-isa. Nag-alinlangan ako. Huwag kayong mag-alala. Kung makasakay lang kayo sa tren, kahit saan, pupunta kayo. Saka, magaling na ang translation apps ngayon. Subukan nyo. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, kinonsulta ko si David. Ano kaya? Sabi, lumabas daw kami ng mag-isa. Senior na tayo. Mahigit 60 na. Sige, subukan natin. Dahil sa sinabi ng asawa ko, naghanda kami at lumabas. Sa daan papuntang istasyon ng tren, nagulat ako na hindi naman pala mahirap maghanap ng daan. May English ang mga karatula, at kapag nagtanong ka, lahat ay mabait na nagsasabi. May isang lola na hindi marunong mag-Ingles, pero tinuro niya sa amin ang direksyon, gamit ang hand gestures. Sa istasyon ng tren, may isang batang station attendant na tumulong sa amin sa Ingles habang nagka-charge kami ng stored value card. Saan po kayo pupunta? Intramuros? Dito po kayo sumakay. Diretsyong linya po. Habang nakasakay sa tren, nag-obserba ako. Marami ang tao dahil rush hour, pero lahat ay maayos. Walang nakaupo sa priority seats. At madalas kong nakikita ang nagpapaupo. Pagdating namin sa Intramuros, pumunta kami sa lumang simbahan. Sabi ng staff, sa ticket counter sa Ingles, libre po sa 65 pataas. Libre? Opo. Maganda po ang senior citizen welfare dito sa Pilipinas. Habang naglalakad sa historical site, marami kaming nakitang foreign tourists pati na mga seniors. Kinausap namin ang isang mag-asawang taga-Canada. Sabi nila, nag-medical tourism din sila at nagandahan sila sa Pilipinas kaya nagstay sila ng 1 taon. Tanghalian, pumasok kami sa isang karinderya o simpleng restaurant. May English ang menu at may mga larawan, kaya hindi mahirap mag-order. Nag-order kami ng set meal na nagkakahalaga lang ng 300 pesos, halos 5 baan. Sa Seattle, kailangan mong magbayad ng 20 kasama na ang tip. Pagkatapos kumain, naghanap kami ng cafe. Umupo kami sa upuan sa tabi ng bintana, sa ikalawang palapag, at tanaw namin ang mga tradisyonal na bubong ng lumang Maynila. Sabi ni David, habang umiinom ng kape, Ellen, kailan tayo huling naglakad? Nang ganito kalaya, senior na tayo. Sa katunayan, matagal na. Sa Seattle, laging kotse ang gamit, hindi lumalabas sa gabi, at hindi pumupunta sa hindi kilalang lugar. Ang takot ang naglilimita sa aming buhay. Hapon, naglakad kami sa kalye na puno ng mga handicraft stores at galleries. Pumasok kami sa isang gallery na may calligraphy experience. Isang 60s na Filipino instructor ang nagpaliwanag sa Ingles. Hawakan ang brush ng ganito at dahan-dahang gumuhit ng linya. Nang una kong hawakan ang brush, clumsy ako pero masaya. May isang 70s na Filipina lola
Sa tabi ko na sumali sa experience na nakipag-usap sa akin. Hindi siya marunong mag-Ingles, pero pinuri niya ako gamit ang hand gestures. Sa sandaling iyon, naunawaan ko, kahit hindi magkaintindihan sa salita, nagkakaintindihan kami sa puso. Bandang gabi, tumawag si Jason. Tita, kumusta ang paglalakbay nyo nang mag-isa? Napakaganda, Jay. Nakapag-ikot kami ng maayos. Kahit mag-isa. Sige, may ipapakita ako sa inyo ngayong gabi. Magkita tayo sa isang lugar sa Pasig o isang malayong lugar ng alas 6. Sumakay kami sa tren papunta sa Pasig. Hindi na kami nag-aalala sa pagsakay sa tren. Dinala kami ni Jason sa isang gusali na may karatula na samahan ng mga nakatatanda. Ano ito? Ito ang Senior Community Space ng Pilipinas. Ang nanay ng kaibigan ko ay active dito. Kaya gusto kong ipakilala sa inyo. Pagpasok namin, nakakagulat ang tanawin. Ang unang palapag ay malaking hall kung saan naglalaro ng table tennis ang mga seniors, nagkakaraoke, at naglalaro ng Filipino board games, chess o dama. Umakyat kami sa ikalawang palapag. At mas lalo akong nagulat. Sa computer room, may mga 70s na seniors na nag-aaral ng Excel. At sa tabi, may smartphone class. Magkano ang tuition dito? Libre. Pinapatakbo ng suporta ng gobyerno. May pagkain din silang inihahanda. Sa ikatlong palapag, may health consultation room. May nurse na naka-duty para mag-check ng blood pressure at sugar level. At 2 beses sa isang linggo, may doktor na dumadalaw. Lahat ito, libre? Opo. Halos libre sa 55 pataas. Napakaganda ng senior welfare dito sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, lumapit sa amin ang isang lola. Si Mrs. De La Cruz, ang nanay ng kaibigan ni Jason. Oh, narinig ko. Galing kayong Amerika. Welcome. Si Mrs. De La Cruz ay 73. Pero mukhang masiglang masigla. Ano po ang ginagawa niyo dito, Lola De La Cruz? Nag-aaral ako ng computer, pumapasok sa singing class. Kumusta ang buhay ng mga seniors sa Amerika? Sinagot ko ng tapat. Malungkot. Nasa bahay lang. At takot lumabas. Ay, hindi maganda yan. Dito, ligtas. Pwedeng maglakad mag-isa sa gabi. At marami kang kaibigang makikita. Hindi magiging masaya kung walang gagawin kahit tumanda ka. Tumagos sa aking puso ang sinabi ni Lola De La Cruz. Sa Amerika, malabo ang isip ko kung ano ang gagawin ko pag nag-retire. Sa tingin ko, manonood lang ng TV sa bahay at paminsan-minsan lang makikita ang apo. Ang mga seniors ay patuloy na nag-aaral, nakikipagkita sa tao, at nagko-contribute sa lipunan. Paglabas namin ng samahan ng mga nakatatanda, sabi ni David. Ellen, ganyan ang gusto kong tumanda. Ako rin. Hindi lang sa bahay, kundi konektado sa mundo. Nang gabing iyon, nag-video call ako sa anak kong si Jessica. Jessica, ang Pilipinas, ibang mundo ito. Ikinuwento ko ang lahat ng naranasan ko. Ang kalahating araw na konsultasyon sa ospital, ang ligtas na kalye sa gabi, ang masiglang matatanda, ang predictable cost, at ang convenient public transport. Ma, totoo? Posible ba lahat yan? Oo. Kahit ako, hindi ako makapaniwala. Kahit nakita ko na, hindi ko alam na nabubuhay pala tayo sa ganoong abnormal na lugar. Pagkatapos ng tawag, lumabas ako sa balcony. Lampas alas 11 na. Pero may mga naglalakad pa rin sa kalsada. Tahimik, pero mukhang ligtas. Lumapit si David at inakbayan ako. Ellen, pag-isipan natin ng seryoso. Ang alin, ang manirahan dito. Ang isama ang anak at apo natin. Tiningnan ko ang mata ng asawa ko. Puno ng desisyon ang kanyang mga mata. Pareho kami ng iniisip. Pero posible ba? Sa edad nating ito, magsisimula sa bagong bansa? Bakit hindi? Nagawa nga ni Carol, di ba? Saka,
Hindi natin alam kung gaano katagal na lang ang natitirang panahon natin, pero hindi tayo mamamatay ng may takot. Nang gabing iyon, matagal kaming nag-usap. Pero ang natagpuan namin sa Pilipinas ay napakahalaga. Ang mabuhay ng karaniwan, malaya, at ligtas. Ang karaniwan na natagpuan namin ng huli. Ang bagong simula, lumipas ang 1 linggo. Sa panahong iyon, tinanggap ni David ang una niyang stem cell injection. At ang nakakagulat, nabawasan ng malaki ang sakit. Ellen, nakakaakyat na ako sa hagdanan. Unang beses pagkatapos ng 6 na buwan. Ang mukha ni David ay bumalik sa pagiging masigla. Nang makita ko siya, nakatiyak ako. Tama ang desisyon namin. Isang umaga, nakatanggap ako ng email na hindi ko inaasahan galing sa HR manager ng ospital sa Seattle. Ellen, kailangan ka namin. Nag-aalok kami ng 20% salary increase. Bumalik ka. Ito ang ospital na pinagtrabahuhan ko sa loob ng 30 taon. May mga kasamahan ako, at ito ang nakasanayan kong kapaligiran. Pero pagkatapos kong basahin ang email, umiling ako. Ipinakita ko kay David ang email, at tinanong niya, "Ano ang gagawin mo?" Tatanggi ako. Hindi ito tungkol sa pera. Ang makapaglakad ng malaya sa gabi. Ang lumaking ligtas ang apo ko, mas mahalaga iyon. Agad akong sumulat ng sagot, maingat, pero matatag. "Maraming salamat." Pero nagdesisyon akong magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos kong ipadala ang email, gumaan ang pakiramdam ko. Nang hapong iyon, dinala kami ni Jason sa isang lugar. "Tita, gusto kong tanggalin ang misconception niyo tungkol sa healthcare sa Pilipinas." "Anong misconception?" "Iniisip niyo na mura lang ang healthcare dito. Pero iba talaga." Dinala kami ni Jason sa isang university hospital sa Manila. Nakita namin ang karatula na Integrated Management Center for Chronic Diseases. Pagpasok namin, systematic ang nakita namin. Ipinaliwanag ng isang nurse sa reception sa Ingles. Dito, pinagsasama namin ang management ng mga chronic disease patients tulad ng diabetes, high blood pressure at high cholesterol. Ang doktor, nurse, nutritionist, at exercise therapist ay nagtatrabaho bilang team para alagaan ang pasyente. Sa 30 taon kong karanasan, ngayon lang ako nakakita ng ganitong integrated system. Sa Amerika, ang bawat specialist ay hiwalay na tinitingnan ang pasyente at hindi maayos ang sharing ng impormasyon. Ang isang pasyente, imamanage ng buong team? Opo. Nagmi-meeting ang team tuwing 3 buwan para gumawa ng management plan para sa bawat pasyente. Hindi lang numero ang tinitingnan namin, kundi tinutulungan din namin silang baguhin ang lifestyle. Nakita namin ang isang consultation room. Isang 70s na diabetic patient ang nakikipag-usap sa isang nutritionist. "Medyo tumaas ang sugar level mo ngayong buwan. May problema ba sa kinakain mo?" Tanong ng nutritionist habang tinitingnan ang food diary ng pasyente. "Nag-birthday kasi ng apo ko noong 1 linggo, kaya kumain ako ng cake." "Ah, ganoon pala. Sige, ngayong linggo, bawasan natin ng kaunti ang carbohydrates at dagdagan ng 10 minuto ang exercise. Ano sa tingin mo?" Ang usapan ay mainit at may paggalang sa pasyente. Pagkatapos ng consultation, kinausap ko ang pasyente. "Gaano ka nakatagal dito?" 2 taon na. "Dati, 3 gamot ang iniinom ko para sa diabetes, pero ngayon, isa na lang. Maganda kasi ang management ng lifestyle ko." "Magkano ang gastos?" "May health insurance ako, kaya mga 3,000 pesos lang sa 1 buwan." Halos minjen, nagulat ako. Sa Seattle, ang diabetes management lang, umaabot na sa 1,500 kada buwan. Paglabas namin ng center, naunawaan ko. Ang healthcare sa Pilipinas ay hindi lang mura. Ito ay world-class. Mula sa chronic disease management, regenerative medicine, hanggang sa integrated medical system. Hindi lang namin alam. Salamat, Jason. Sinira mo ang prejudice ko. Tita, ang healthcare sa Pilipinas ay patient-centered.
Mas inuuna ang treatment kaysa pera at ginagastusan ang prevention. Ng gabing iyon, nag-dinner kami kasama ang mga kasamahan ni Jason sa trabaho. May isa sa kanila, si Susan, isang nurse na lumipat mula sa Amerika. Si Susan, nasa mid-40s at nagtrabaho sa ER sa New York sa loob ng 15 taon. Bakit kayo pumunta sa Pilipinas? Tanong ko. Bumuntong hininga si Susan. Ang dami kong nakitang gunshot victims. Gabi-gabi, naga-nightmare ako. Burnout na ako, kaya tumakas ako sa Pilipinas. Ano ang ginagawa mo ngayon? Nagtatrabaho ako sa isang international hospital sa Manila bilang foreign patient coordinator. Mas payapa kaysa ER at higit sa lahat, walang gunshot victims. May kapayapaan sa mga mata ni Susan. Hindi ba kayo nagsisisi? Hindi. Nabawasan ang suweldo ko, pero naibalik ko ang mental health ko. Mas mahalaga iyon. Pagkatapos ng dinner, sabi ni David, Ellen, hindi lang pala tayo ang nag-iisip nito. Marami ang umaalis sa Amerika. Kaya nga, hindi na siguro ito ang American dream. Ang desisyon at ang pagdating ni Jessica, kinabukasan, seryoso akong nagtanong kay Jason. Jason, kaya ba talaga naming mag-settle dito? Ang visa, ang bahay, ang health insurance? Parang handa na si Jason. Kinuha niya ang mga dokumento. Tita, na-research ko na lahat. Una, medical tourism muna. 6 na buwan ang stay. Pagkatapos, pwedeng mag-convert sa long-term visa. Ang health insurance, kahit dayuhan? Opo. Pwedeng sumali sa National Health Insurance kapag nag-register bilang residente. Mura lang ang monthly contribution. At halos lahat ng treatment ay covered. Ang tirahan, may mga senior-friendly condo sa Makati at Alabang. Malapit sa ospital, cultural center, at public transport. May housing assistance program din ang kumpanya ko. Nagulat ako. Mas realistic kaysa sa inaasahan ko. Ang bahay natin sa Seattle, pwede mong iparenta. Hindi mo kailangang ibenta agad. Magstay muna tayo ng 1 taon, tapos magdesisyon. Nang gabing iyon, matagal kaming nag-usap. Malinaw ang mga dahilan para pumabor. Kaligtasan, healthcare, social connection, predictable cost, public transport, senior-friendly environment. May mga dahilan din para tutulan. Hindi pamilyar na kultura, language barrier, pag-iwan sa mga kaibigan, at ang pagsuko sa nakasanayan. Ngunit ang timbangan ay tumagilid sa isang panig. Ellen, subukan natin. Ito ang magiging pinakamatapang na challenge sa buhay natin. Mahigpit na hinawakan ni David ang aking kamay. Oo. Subukan natin. Mas maganda ang tumanda sa kalayaan kaysa sa takot. Kaya, nagdesisyon kami. Maninirahan kami sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. Pagkaraan ng 2 linggo. Dumating ang anak kong si Jessica at apo kong si Emil sa Pilipinas. Ma, gusto ko talagang makita. Hindi ko matiis. Nang makita ko si Jessica sa naiya, nabasa ko ang pagod at kaba sa kanyang mukha. Naintindihan ko kung gaano siya napagod sa buhay sa Seattle. Jessica, huwag nating madaliin. Tingnan lang muna natin. Nang gabi ng unang araw, pumunta kami sa parke sa tabi ng ilog. Sa una, nag-iingat siya, pero habang tumatagal, nakita ko na nagre-relax ang kanyang balikat. Ma, nakakabaliw. Hindi ako natatakot. Kaya nga, normal lang dito. Biglang umiyak si Jessica. Ma, hindi ako kailanman nakapaglakad sa Seattle sa gabi kasama si Emil. Kahit araw, laging may kaba. Pero dito, niyakap ko ang anak ko. Alam ko, ganoon din ako. Kaya kami pumunta dito. Kinabukasan, nag-ikot si Jessica sa iba't ibang lugar sa Manila. Child Care Center, playground, pediatric clinic, cultural center. Lahat ay ligtas, systematic, at child-friendly. Sa isang playground, nakipag-usap si Jessica sa mga Pinay mommies. Ilang buwan na ang anak nyo?
14 months. Ah, kasing edad lang ng anak ko. Madalas ba kayo dito? Hindi. Galing kami sa Amerika. Binisita lang namin ang nanay ko na nandito. Ah, ganoon pala. Kumusta ang pagpapalaki ng anak sa Amerika? Nag-alinlangan si Jessica at pagkatapos, sinabi niya ng tapat. Nakakatakot. Laging may kaba. Ang mga Pinay mommies ay tumango. Nakita namin sa balita ang daming shooting incidents sa school. Dito, wala kaming ganyan. Ligtas magpalaki ng anak. Nang gabing iyon, seryosong nagsalita si Jessica. Ma, gusto ko ring lumipat dito. Talaga? Oo, para kay Emil. Ayaw kong lumaki siya na may gun evacuation drill pagkaraan ng ilang araw. May nangyari na hindi namin inaasahan. 3 linggo na kami sa Pilipinas. Nagmamadaling dumating si Jason. Tita, may nangyaring masama sa Seattle. Ano? May shooting incident malapit sa daycare ni Emil. Ligtas ang daycare. Pero sa katabing convenience store, namutla ang mukha ni Jessica. Hindi ba't doon nagpupunta si Emil? Paano kung nandoon kami? Hindi na kami nagpatuloy sa pagsasalita. Nang gabing iyon, nagdesisyon kaming bumalik muna sa Seattle para mag-ayos ng bahay at maghanda para sa paglipat pagkaraan ng 1 linggo. Muli kaming bumalik sa Seattle. Pagbaba namin ng eroplano, ang naramdaman ko ay tensiyon, armadong pulis, nag-iingat na mga tao, mabigat na hangin. Iba ang pakiramdam ng Amerika pagkatapos ng 3 linggo sa Pilipinas. Pagdating sa bahay, nag-unpack kami at nagpunta ako sa supermarket para mag-grocery. Nag-iingat ako sa paligid, naglalakad ng mabilis, at laging lumingon sa likod. Ang mga aksyon na normal lang, 3 linggo na, ang nakalipas ay tila abnormal ngayon. Bakit ako kinakabahan para lang mag-grocery? Umupo ako sandali sa kotse. Sa Pilipinas, 11:00 ng gabi, naglalakad ako ng komportable. Pero dito, 4:00 pa lang ng hapon. Balisa na ako. Nang gabi, dumalaw ang matalik kong kaibigan na si Catherine. Ellen, kumusta ang Pilipinas? Ikinuwento ko ang lahat ng 3 linggong karanasan. Talaga? Ganoon kaligtas? Oo, malayang makapaglakad sa gabi ang matatanda, babae, at bata. Hindi ako makapaniwala, imposible iyan dito. Sumilip si Catherine sa bintana. 7:00 pa lang ng gabi, pero wala nang tao sa kalye. Ellen, sa totoo lang, pagod na rin akong manirahan dito. Laging may kaba, takot lumabas. Pero wala akong lakas ng loob na umalis. Hinawakan ko ang kamay ng kaibigan ko. Maglakas loob ka. Minsan lang tayo mabubuhay. Sa 2 gabi, 2:00 ng madaling araw, may narinig akong putok ng baril mula sa labas. Tumalon ako at tumakbo sa bintana. Nakita ko ang ilaw ng pulis 2 block ang layo. Nagising din si David at lumapit sa akin. Ellen, muli na naman. Oo, muli na naman. Tumayo kami sandali sa bintana. At sa sandaling iyon, nakatiyak kami. Wala na kaming babalikan. David, mag-ayos na tayo agad. Babalik tayo sa Pilipinas. Yan din ang iniisip ko. Hindi na tayo pwedeng manatili dito ng kahit 1 araw pa. Mula kinabukasan, mabilis kaming kumilos. Nagdesisyon kaming iparenta ang bahay at ang mga furniture ay inilagay sa storage. Ang mahahalagang dokumento lang ang inipon namin at minimize namin ang mga bagahe. Nag-resign na rin ako sa ospital ng formal. Nanghihinayang ang mga kasamahan ko, pero matatag ako. Pasensya na, pero gusto kong mabuhay ng ligtas. Pagkaraan ng 1 linggo, muli kaming sumakay sa eroplano papuntang Pilipinas. Kasama na si Jessica at Emil. Nagdesisyon din si Jessica na mag-ayos ng bahay sa Seattle at lumipat sa Pilipinas. Nang lumipad ang eroplano, tiningnan ko ang Seattle sa bintana. Ang lungsod na tinirhan ko sa loob ng 62 taon. Ang lugar na puno ng alaala. Pero hindi na ito ang aming tahanan. Paalam Seattle.
At salamat. Nagpaalam ako at ipinikit ang aking mga mata. Lumilipad kami, patungo sa bagong simula, patungo sa pag-asa, hindi sa takot. Ang 12 oras na flight ay mahaba. Pero sa pagkakataong ito, puno ng excitement. Ang tagumpay ng karaniwan. Nang dumating kami sa NAIA, malalim akong huminga. Bumalik kami. Sa bahay namin, oo, ang Pilipinas, na ang aming tahanan ngayon. Lumipas ang mga panahon. Nagsettle kami sa isang condominium sa Makati. Ang ospital, cultural center, at istasyon ng tren ay 10 minuto lang ang lakad. Si Jessica at Emil ay nanirahan sa isa pang unit sa parehong kondo. Tuwing umaga, gumigising ako ng alas 6 at naglalakad papunta sa parke. Maraming nag-exercise, mga matatanda na mukhang 60s at 70s ay nagjo-jogging. Magandang umaga po. Sinimulan kong batiin ang mga nakikita ko araw-araw. Kahit Tagalog ang sinasabi nila, nagkakaintindihan kami sa puso. May isang lola na lumapit sa akin at nakipag-usap sa Tagalog. Pero naunawaan ko sa hand gestures, gusto niyang mag-exercise kaming magkasama. Kaya, sumali ako sa morning exercise group. 3 beses sa isang linggo, naglalakad kami at nag-i-stretch. Kahit hindi kami nagkakaintindihan sa salita, hindi ako nalulungkot. Isang araw, inanyayahan ako ng lola na iyon sa samahan ng mga nakatatanda. Pagkaraan ng isang araw, sumama ako. Tanghalian noon. At mga 20 seniors ang sabay-sabay na kumakain. Ay, may Amerikana. May isang lola ang nagsalita sa Ingles. May anak ako sa Canada. Marunong akong mag-Ingles ng kaunti. Dahil sa lola na iyon, nakipag-communicate ako sa ibang seniors. Pagkatapos ng tanghalian, inalok ako ng center manager. Kung gusto nyo, magturo kayo ng Ingles. Volunteer lang. Ako? Opo. Ang mga seniors dito, gustong matuto ng Ingles, pero mahirap maghanap ng native speaker. Nag-alinlangan ako. Pero may 30 taon akong karanasan sa pagtuturo sa mga tao bilang nurse. Sige, susubukan ko. Kaya, 2 beses sa isang linggo, nagsimula akong magturo ng English conversation sa samahan ng mga nakatatanda. Sa una, clumsy. Pero habang tumatagal, nagkakaroon ako ng confidence. Dahil, ang mga seniors ay sobrang seryoso sa pag-aaral. Teacher Ellen, gusto kong kausapin ang apo ko sa Ingles. Gusto kong gumamit ng Ingles kapag nag-travel. Ang kanilang passion ang nagtulak sa akin. Samantala, si David ay naging leader ng English Discussion Club sa International Exchange Center. Isang grupo na nagdi-discuss tungkol sa current events, kultura, at pilosopiya kasama ang mga Filipino seniors. Ellen, ang saya ngayon, may isang lolo, 70s, nag-discuss tungkol sa pilosopiya ni Plato. Mas alam niya pa kaysa sa akin. Ang mukha ni David ay masiglang-masigla. Ang tuhod niya ay halos gumaling na rin. Pagkatapos ng 3 stem cell injection, malaya na siyang makaakyat at makababa ng hagdan. Ellen, parang makakapag-basketball na ulit ako. Talaga? Oo. Sabi ng doktor. Okay lang daw. Basta hindi strenuous exercise. Tuwing weekend, nagpupunta kami sa basketball court sa parke para mag-shoot practice. Hindi ko inakala na sa edad na mid-60s, makakahawak pa siya ng basketball, isang Sabado ng hapon. May senior group na naglalaro ng game sa court. Inanyayahan nila si David. Makikisali ka? Nag-alinlangan si David. Pero pumasok siya. Sa una, clumsy, pero dahan-dahan, bumalik ang dati niyang skill. Pagkatapos ng game, nagtawanan sila. Magaling, bumalik ka sa susunod na linggo. Mula noon, si David ay sumasali sa basketball gathering tuwing Sabado, kahit hindi sila nagkakaintindihan sa salita. Nagkakaintindihan sila sa sports. Si Jessica, habang nagpapalaki kay Emil, ay nakipagkaibigan sa mga Pinay mommies.
Sa playground ng kondo, natural silang nag-uusap at nagbabahagi ng childcare tips. Saan mo ipapa-daycare si Emil? Naghahanap pa ako. May magandang daycare dito sa loob ng subdivision. Sabay tayong mag-visit. Ang mga Pinay mommies ay napakabait. Marami silang tinulong para maka-adapt si Jessica sa buhay sa Pilipinas. Kung gusto mong matuto ng Tagalog, may foreigner class sa Cultural Center. Talaga? Oo. 2 beses sa isang linggo, alas 7 ng gabi. Sasama rin ako. Nagsimula si Jessica na mag-aral ng Tagalog at mabilis siyang gumaling. Pagkatapos ng 6 na buwan, halos kaya na niya ang everyday conversation. Isang gabi, nag-dinner kaming lahat. Si Emil, 10 months na, naglalakad na. Lola! Lola! Tumawa si Emil habang tinatawag ako. Sa sandaling iyon, puno ng kaligayahan ang dibdib ko. Ang batang ito. Lumaki nang hindi alam ang putok ng baril. Hindi siya sasailalim sa lockdown drill o evacuation drill. Malayang makakapaglakad sa gabi at ligtas na makakapaglaro sa mga kaibigan. Ma, buti na lang, pumunta tayo dito. Salamat sa ligtas na environment para kay Emil. Sabi ni Jessica habang hinahawakan ang aking kamay. Masaya rin ako. Ang kaligayahan ninyo ang pinakamahalaga sa akin, sabi ni David. Nagsimula ang second act ng buhay natin. Hindi ko inakala na sa edad na 60s, magiging masigla pa tayo ng ganito. Sumasang-ayon ako. Sa Amerika, malabo ang isip ko kung ano ang gagawin ko pag nag-retire. Pero sa Pilipinas, iba. Nagtuturo ng Ingles, nakikipagkita sa tao, at nagko-contribute sa lipunan. Naramdaman ko na may halaga ang aking pagkatao. Isang araw, inalok ako ng center manager ng samahan ng mga nakatatanda. Pwede po ba kayong maging advisor? Ako, opo. Kailangan namin ang karanasan ng mga foreign seniors na nagsettle dito tulad nyo. Malugod akong pumayag. 2 beses sa isang buwan, dumadalo ako sa meeting ng City Hall at nagbibigay ng opinyon. Anong suporta ang kailangan? Anong program ang makakatulong? At paano malalampasan ang language barrier? Ang 30 taon kong karanasan bilang nurse at ang karanasan ko bilang immigrant ay nakatulong lahat. Dahil sa inyo, Teacher Ellen. Nakagawa kami ng practical program, sabi ng City Hall staff bilang pasasalamat. Ipinagmamalaki ko ang sarili ko. Hindi ako makapaniwala na sa edad na 60s, nakahanap ako ng bagong role. 9 buwan na. Dumalaw si Catherine, ang kaibigan ko mula Seattle. Ellen, kailangan kong makita kung totoo ang sinabi mo. Dinala ko si Catherine sa iba't ibang lugar sa Manila at Makati sa loob ng 1 linggo. Nang gabi ng unang araw, pumunta kami sa parke sa tabi ng ilog ng alas 10. Ang dami pa ring tao sa labas sa ganitong oras. Nag-iingat na sabi ni Catherine. Oo, araw-araw ganyan, hindi ako makapaniwala. Imposible iyan sa Seattle. Kinabukasan, pumunta kami sa ospital. Sumasakit ang tuhod ni Catherine, kaya nagpakonsulta siya. Dumating kami ng alas 9 ng umaga at alas 1 ng hapon, natanggap na niya ang resulta ng MRI. Ellen, posible ba talaga ito? Kalahating araw lang? Oo, dito, normal lang yan. Ang gastos, mga 200,000 pesos lang. Halos naling 600. Hindi makapagsalita si Catherine. Sa Seattle, aabot iyan sa swato, libong-libong, paglabas namin ng ospital. Sabi ni Catherine. Ellen, seryoso akong nag-iisip ang lumipat dito. Talaga? Oo. Pagod na akong manirahan sa Amerika. Laging may kaba, mahal ang healthcare, at nalulungkot ako. Iba lahat dito. Sa 3 araw, pumunta kami sa samahan ng mga nakatatanda. Sinalubong ng mga seniors si Catherine. Kaibigan ni Teacher Ellen. Welcome. Sabay tayong magtanghalian. Nang hapong iyon pinanood ni Catherine ang English class ko.
Nang makita niya ang mga 70s na lola na seryosong nagpa-practice ng Ingles. Na-touch siya. Ellen, ang ganda ng ginagawa mo. Masaya rin ako. May halaga ang ginagawa ko. Nang gabi, pumunta kami sa basketball gathering ni David. Nagulat si Catherine nang makita ang mga 60s at 70s na Pilipino na seryosong nagbabasketball. Sa ganyang edad, nag-exercise pa. Hindi ba sumasakit ang tuhod nila? Inaalagaan nilang mabuti. Maganda ang medical system dito, kaya regular silang nagpapa-check-up at tumatanggap ng exercise prescription. Pagkatapos ng game, may isang lolo ang nakipag-usap kay Catherine. Tumawa si Catherine. Nakakagulat. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kasiglang seniors. Dito, ang edad ay numero lang. Patuloy na kumilos, mag-aral, at magsaya. Pagkaraan ng isang linggo, umalis na si Catherine. Naghatid ako sa kanya sa airport. Salamat. Ang dami kong nakita at naramdaman. Kahit kailan, bumalik ka. Ito rin ang bahay mo. Seryoso akong mag-iisip. Ang lumipat sa Pilipinas. Pagkaraan ng ilang araw, tumawag ang City Hall. Teacher Ellen, opisyal nang naaprubahan ang Foreign Senior Settlement Program. Pwede po ba kayong maging program coordinator? Coordinator? Opo. May suweldo po. Hindi formal na staff, pero contractual. Nagulat ako. Sa edad na mid-60s, magkakaroon ako ng bagong trabaho. Sige, susubukan ko. Kaya, nagsimula akong magtrabaho sa City Hall 3 beses sa isang linggo. Ang trabaho ko ay tulungan ang mga foreign seniors na pumupunta sa Pilipinas. Ang tirahan, healthcare, cultural adaptation lahat ay sinusuportahan ko. Ang aking karanasan ay nakakatulong sa iba. At napakasaya ko. Isang araw, kinonsulta ko ang isang 60s na mag-asawang galing Amerika. Gusto rin naming mag-settle sa Pilipinas. Tulad nyo, Teacher Ellen. Posible ba? Oo, syempre. Ginawa ko. Kaya nyo rin. Ikinuwento ko ang aking kuwento. Ang buhay na puno ng kaba sa Seattle. Ang natuklasan namin sa Pilipinas. Ang proseso ng pag-settle. At ang bagong simula. Hindi po ba kayo nagsisisi? Kahit minsan, hindi. Dito, ligtas, malaya, at may halaga. Ang buhay. Nakita ko ang pag-asa. Sa kanilang mga mata. 10 buwan na. Ang English Discussion Club ni David ay sumikat. At 30 na ang waitlist. Ellen, kailangan ko na atang gumawa ng isa pang group. Talaga? Sige, subukan mo sa gitna ng linggo. Mukhang masayang-masaya si David. Sabi niya. Natagpuan niya muli ang kanyang passion bilang guro. Si Jessica ay nag-daycare na rin kay Emil. Sa loob ng subdivision. At napakaligtas at systematic. Ang babait ng mga teacher. Masayang-masaya si Emil. Mabuti naman. Saka. Wala silang lockdown drill. Fire drill lang. May kaligayahan sa mukha ni Jessica. Salamat talaga. Sa ligtas na environment para kay Emil. Isang weekend. Ipinagdiwang namin ang second birthday ni Emil. Nagkaroon kami ng isang maliit na birthday party. Sa Filipino style, ang mga senior sa samahan ng mga nakatatanda, ang mga estudyante sa English class, ang mga kaibigan ni David sa basketball, ang mga mommy friends ni Jessica. Halos 30 ang nagtipon. Lahat ay nag-greet kay Emil. Happy birthday, Emil! Lumaki ka ng malusog. Ang cute-cute mo. Ang greeting ay halo ng Tagalog at Ingles. Tiningnan ko ang sandaling iyon at napaisip, ano ang natagpuan namin sa Pilipinas? Kaligtasan, healthcare, kalayaan, social connection, ngunit ang pinakamahalaga, iba. Ito ay ang karaniwan, normali. Ang mabuhay ng karaniwan, ang maglakad sa gabi, ang pumunta sa ospital, ang makakita ng tao, ang magkaroon ng trabaho na may halaga. Iyan. Sa Amerika. Luho. Pero sa Pilipinas, normal lang.
Hindi ito espesyal. Karaniwan lang. Ngunit ang karaniwan na iyon, naunawaan ko kung gaano kahalaga nang mawala ito sa amin. Binuhat ko si Emil. Emil, bibigyan ka ni Lola ng karaniwang buhay. Isang buhay na walang takot. Malaya, tumawa si Emil at hinalikan ako. Sa sandaling iyon, nakatiyak ako. Tama ang aming pagpili. Ang anibersaryo, 1 taon na. 1 taon na mula nang dumating kami sa Pilipinas. Inanyayahan kami ni Jason para mag-dinner. Tita, Tito, congratulations. First anniversary ng buhay nyo sa Pilipinas. Ang restaurant ay tanaw ang ilog o Manila Bay. Ang araw ay lumulubog sa labas ng bintana at ang mga ilaw sa tabi ng ilog ay nagsisimula ng umilaw. Jason, dahil sa'yo. Kung hindi mo kami inanyayahan, hindi namin alam kung paano kami nakarating dito. Hindi, tita. Naging posible iyan dahil naglakas loob kayo ni Tito. Habang nagdi-dinner, binalikan namin ang 1 taon. Ang pagkagulat ng dumating, ang kalahating araw na konsultasyon sa ospital, ang ligtas na kalye sa gabi, ang pakikipagkita sa mga bagong tao, at ang rebirth. Ellen, ang laki ng pinagbago natin, sabi ni David habang hawak ang aking kamay. Kaya nga. 1 taon na ang nakalipas, malabo ang isip ko kung ano ang gagawin ko pag nag-retire. Pero ngayon, araw-araw, busy ako. Ngayon, nagtatrabaho ako sa City Hall, 3 beses sa isang linggo. Nagtuturo ng Ingles, sa samahan ng mga nakatatanda 2 beses sa isang linggo, at sumasali sa exercise group gabi-gabi. Si David naman, nagpapatakbo ng English Discussion Club at nagbabasketball tuwing weekend. Higit sa lahat, hindi na kami natatakot. Ang maglakad sa gabi, ang gumamit ng public transport, ang makakita ng tao naging natural na ang lahat. Pagkatapos ng dinner, pumasok si Jessica at Emil sa restaurant. Lola Lolo. Tumakbo si Emil at niyakap kami. Si Emil, 26 months na. Naghahalo na ng Tagalog at Ingles. Lola, naglaro ako sa daycare. Kasama ang mga kaibigan ko ngayon. Talaga? Ano ang nilalaro mo? Slide. At sumakay din ako sa swing. Nang makita ko ang masiglang mukha ni Emil, puno ng kaligayahan ang dibdib ko. Ang batang ito, lumaki nang hindi alam ang takot. Walang putok ng baril, walang kaba, walang takot. Lumaki ng karaniwan. Ma, may important news ako. Maingat na sabi ni Jessica. Ano? Nakahanap ako ng trabaho dito sa Pilipinas. Marketing manager sa isang foreign company. Magsisimula ako sa susunod na buwan. Niyakap ko ang aking anak ng mahigpit. Ang galing mo. Talagang ang galing mo. Dahil sa iyo, ma. Naglakas loob kang pumunta sa Pilipinas. Kaya sumunod ako. Nang gabing iyon. Naglakad kami sa parke sa tabi ng ilog. Malamig ang gabi ng Oktubre sa Maynila. Pero presko. Lampas 9:00 na. Pero puno pa rin ng tao ang parke. Mga pamilyang nagbibisikleta, mga nagjo-jogging, mga magkasintahang nakaupo sa bench, at mga seniors na naglalakad. Lola! Doon! May fireworks! Tinuro ni Emil ang langit. May fireworks na umakyat sa itaas ng ilog. Wow! Ang ganda! Sumigaw ang mga tao habang pinapanood ang fireworks. Sa sandaling iyon, inukit ko sa aking puso. Hindi putok ng baril, kundi tunog ng fireworks. Hindi takot, kundi festival. Ito ang buhay na hinahanap namin. Tanong ni Emil. Inaantok na ang mga mata. Lola, babalik tayo dito bukas? Binuhat ko ang aking apo. At sinagot, oo, syempre. Kahit kailan, bukas, at sa makalawa, araw-araw, pwede tayong bumalik dito. Kahit sa gabi, ngumiti kaming lahat sa karaniwang sagot na iyon. Habang pauwi, sabi ni David, Ellen, ibenta na kaya natin ng tuluyan ang bahay natin sa Seattle? Bakit? Hindi ba't ito na ang bahay natin? Wala na akong balak bumalik. Napaisip ako.
Ang Seattle, 62 taon kong tinirhan. Oo, ibenta natin. At ayusin na natin ng maayos ang bahay natin dito. Nang gabing iyon, nagpadala ako ng email sa mga matatanda kong kaibigan. Isang mahabang liham na naglalahad ng 1 taon sa Pilipinas. Ang ligtas na kalye, ang mabilis na healthcare, ang makatwirang presyo, ang masiglang buhay ng seniors, ang social connection, at higit sa lahat, ang mabuhay ng karaniwan. Kinabukasan, maraming reply ang dumating. Ellen, seryoso akong nag-iisip. Sobrang inggit ako. Kaya ba naming pumunta diyan? Ikuwento mo pa sa akin ang buhay sa Pilipinas. Sinagot ko ang bawat isa ng may puso. At naunawaan ko, ang aming pagpili ay naging pag-asa sa iba. Pagkaraan ng ilang araw, nagkaroon ng malaking event sa City Hall, ang launching ceremony ng Foreign Senior Settlement Support Program. Ako, bilang program coordinator, ay umakyat sa stage at nagbigay ng maikling speech. Ako si Elena Reyes. 52 anyos, umalis sa Amerika at pumunta sa Pilipinas. Ang audience ay puno ng mga foreign seniors na nagsettle sa Pilipinas at naghahanda pang magsettle. Maraming nagtatanong, bakit kayo umalis sa Amerika? Ang sagot ay simple. Gusto kong mabuhay ng ligtas. Tumango ang audience. Sa Pilipinas, hindi ako naghanap ng espesyal. Karaniwan lang. Ang makapaglakad sa gabi, ang makatanggap ng tamang gamutan, ang makakonekta sa tao. Iyan, sa Amerika, luho. Pero sa Pilipinas, normal lang. Palakpakan ang narinig. Nakakatakot ang magsimula sa bagong bansa sa edad na 60s. Pero ngayon, nakatiyak ako. Ang edad ay numero lang. Kahit kailan, posible ang bagong simula. Pagkatapos ng speech, marami ang lumapit sa akin. Nagbigay kayo ng lakas ng loob sa akin. Gusto kong maging katulad nyo, Teacher Ellen. Pwede ba akong magpa-consult? Kinausap ko ang bawat isa. Ang aking karanasan ay nakakatulong sa iba at napakasaya ko. Kalagitnaan ng Oktubre, nagkaroon ng friendly match ang basketball gathering ni David. 60s team versus 70s team. Si David ang main player ng 60s team. Nanood ako sa audience at sinuportahan ang aking asawa. David fight. Masikip ang game. At nanalo ang 60s team. Ang mukha ni David, na lumabas sa court na pawis, ay masayang masaya. Ellen, ako ang nag-shoot ng winning goal. Ang galing mo. Magkahawak kamay kaming naglakad sa tabi ng ilog. Ellen, wala ka bang pinagsisisihan? Tanong ni David. Ang alin? Ang pag-alis sa Seattle? Napaisip ako. Ang 60 taon sa Seattle, ang mga alaala, ang mga kaibigan, ang lahat ng nakasanayan, ngunit umiling ako, kahit minsan hindi. Dito, pakiramdam ko, nabubuhay ako, araw-araw, may kabuluhan, malaya, at ligtas, ako rin. Hindi ko inakala na sa edad na 64, magiging masigla ako ng ganito. Umupo kami sa bench at tiningnan ang ilog. Lumubog na ang araw. At ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng umilaw. Isang payapang dapit hapon. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Si Catherine ang kaibigan ko sa Seattle. Ellen, nagdesisyon na ako. Pupunta ako sa Pilipinas. Talaga? Oo. Sa susunod na buwan. Tutulungan mo ako? Siyempre. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, sinabi ko kay David, pupunta na rin si Catherine. Ganoon? Parami ng parami ang dumarating. Ang maliit na alon na sinimulan natin, lumalaki na. Oktubre, 17. Nagturo ako ng Ingles sa samahan ng mga nakatatanda, gaya ng dati. Ngayon, ang theme ay tungkol sa pamilya. My granddaughter is growing up safe in the Philippines. Sabi ng isang lola sa Ingles. Very good! Napakagaling. Pagkatapos ng class, lumapit sa akin ang lola na iyon. Teacher, nasa Amerika ang apo ko.
Sabihin ko kaya na pumunta dito. Magandang ideya. Ligtas dito. Hinawakan ko ang kamay ng lola. Oo, ang mga mahal natin, dapat nasa ligtas na lugar. Nang gabing iyon, nag-dinner kaming lahat. Si Emil, kumakain na ng mag-isa gamit ang spoon. Ang galing mo, Emil. Lola, kaya ko nang kumain ng mag-isa. Habang pinapanood ang sandaling iyon, napaisip ako. Ito ang dahilan kung bakit kami pumunta sa Pilipinas. Para lumaking walang takot ang batang ito. Para maipamana sa kanya ang karaniwang buhay. Pagkatapos kumain, muli kaming naglakad sa parke sa tabi ng ilog. Naging daily routine na namin ang paglalakad. Si Emil, tumatakbo, at naglalaro. At kami, Lola, babalik tayo dito bukas? Tanong ni Emil. Binuhat ko ang aking apo at sinagot. Oo, syempre, bukas, at sa makalawa. Kahit kailan, pwedeng pumunta dito. Kahit sa gabi. Kahit sa gabi? Masiglang tumawa si Emil. Sa ngiti niya, walang takot, walang kaba, walang takot, walang alala. Puro kaligayahan lang. Tumingin ako sa langit. Nagniningning ang mga bituin. Ang kalye sa Maynila ay maliwanag. Ligtas ang mga tao. At malaya. Ito ang hinahanap namin. Hindi espesyal. Ang mabuhay ng karaniwan, ligtas at malaya. Ang pinakamahalagang regalo na maipamana sa aming apo. Ito ang tagumpay ng karaniwan.